We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision,
disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, where we are the Church of the Good Shepherd and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people.
Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, where we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision.
Magandang umaga muli sa ating lahat at welcome sa ating morning simbahay. Ating wini-welcome lahat nating mga pastors, mga leaders, ang ating mga cell group members, lahat nating mga primary, lahat ng mga disciples at lahat nating mga faithful followers ni Jesus Christ na every Sunday morning kasama po natin dito. At again, good morning and welcome po sa inyong lahat mga kapatid dito sa ating morning simbahay. At tayo po ay natutuwa sa lahat ng kasama natin ngayon dito na naging priority ang Diyos nating buhay. We know God is Spirit and we worship Him in spirit and in truth. Kaya welcome po sa lahat ng mga kapatiran natin, mga leaders natin outside of the Philippines. Lahat ng mga nasa labas ng bansang Pilipinas ay welcome. At dito sa loob ng Pilipinas, welcome po Luzon, Visayas at Mindanao. At sa oras na ito mga kapatid, sabay-sabay po nating ilapit ang buhay natin sa oras na ito sa panalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa panibagong lakas, buhay na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa paglingap mo sa amin, Panginoon. At dalangin namin, continue to penetrate in our lives through the power of your Holy Spirit, na ikaw po, Diyos, ang kumilos, ikaw po ang mangusap sa aming kalagitnaan as we continue to worship you in spirit and in truth. Kaya sa iyo po ang kapurihan sa araw na ito. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Atin pong damhin ang mga awiting ito. Dadalhin sa atin ng CJS Philippines Worship Team. Lahat ng
Ika'y banal na Diyos, O Jesus, banal Salamat sa mga mensahe na ating narinig na dala ng ating CGS Philippines worship team. Ang ating mga notebook, ballpen, ay handa po natin, lalo na yung mga Bible po natin. So, alam ko, naging kultura na po natin na ang oras na ito ay para lamang sa Panginoon. And huwag natin i-allow na may mga disturbances sa atin dahil mga ilang minuto o oras lamang tayo dito. Ibigay po natin ng todo ito sa ating Diyos na buhay. Ang araw na ito special para sa ating Panginoon. Kaya ang ating focus ngayon sa kanyang mga salita. Buksan natin ang Matthew 7:24-25. Matthew chapter 7:24-25. Therefore everyone who hears these words of mine and acts on them may be compared to a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and slammed against that house, and yet it did not fall, for it had been founded on the rock. Then in Matthew 13, verse 23, i-correlate po natin sa Matthew 13, verse 23. And the one on whom seed was sown on the good soil, this is the man who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and brings forth, some 100-fold, some 60, and some 30. Ngayong umaga, ang ating pag-usapan, ang paksa na ating pagtuunan ng pansin is about a wise builder. A wise builder. Mapapansin natin kanina sa Matthew 7:24-25, si Jesus ay nagbigay siya ng isang kapahayagan na ang isang matalinong tao ay nagtayo ng kanyang bahay sa bato. Dumaan ang matinding bayo ng hangin, paghampas ng mga alon, o maaring dumating ang matinding dilubyo o bagyo. But still, ang bahay na yon ay naging matatag at matibay dahil ang susi, ito ay nakatayo sa ibabaw ng bato. Now, alam natin na the very foundation of our life, kaya tayo nagpapatuloy sa kabila ng maraming pinagdaanan o pagsubok, maaring marami dito sa inyo ngayon may pinagdaanan, maaring may mga kinakaharap na iba't ibang klase ng problema, but you continue serving God. Dahil maaring isa ka sa nagiging tama ang pundasyon ng buhay mo. And that is the Lord Jesus Christ. Kaya nga ang isang wise builder, dapat nating makita muna sa ating sarili, bakit wise builder ang tawag ni Lord kanina doon sa taong yon. No, kung balikan po natin, sinabi, a wise man built his house on the rock. Ibig sabihin, ang isang matalinong tao ay ang pundasyon niya nakatayo sa ibabaw ng bato. Kaya nga tinatawag natin, ang paksa natin is a wise builder. Ibig sabihin, ang wise builder may tama siyang pundasyon. At yan ang dapat nating maunawaan ngayon. Ang buhay mo kaya naging matibay yan, naging matatag yan, nag-start ka sa isang tamang pundasyon. You lay the right foundation, and the right foundation is the Lord Jesus Christ. Kaya nga si Jesus is a master builder. So ngayon, sa time natin, bakit ito ang ating pag-usapan? Kasi mga kapatid, like sa binasa natin sa Matthew 7:24-25, Matthew 13:23, nakita ko dito na interconnected siya. Sa Matthew 13:23 naman, mapapansin ninyo, kaya pala namumunga ng sagana, no? Ang isang binhing itinanim sa mabuting lupa, sa isang good soil,
larawan siya ng tao na nakinig at inunawa ang salita. Sinabi dito, hears the word and understands it. Dito sa Matthew 7:24-25, ito yung nakinig naman at isinagawa. So ibig sabihin, gusto kong maunawaan ninyo, ang totoo na nakaunawa ng salita ng Diyos, sinasagawa niya ito. So ibig sabihin, maraming nakikinig ng Word of God, pero hindi naman ginagawa. Ibig sabihin, hindi niya naunawaan. Diba? Naririnig ko na yan, alam ko na yan. Pero hanggat hindi mo to ginagawa, sinasabi mong alam mo, pero hindi mo siya naunawaan. So connected yan sa Matthew 13 verse 23, ang Matthew 7:24-25. Kaya ang isang wise builder, dapat makita nyo to mga kabatid, ang wise builder, nakikinig siya at ginagawa niya ang kanyang napakinggan. Bakit? Base doon sa Matthew 13:23, naunawaan niya kasi. So marami po hanggang pakinig lang, pero hindi niya naunawaan ang ibig sabihin ng kanyang napakinggan. Kaya ang sinabi sa Matthew 13:23, namumunga ng sagana. No? Sabi nga dito, indeed bears fruit, brings forth 100-fold, some 60, and some 30. Kaya nga tandaan natin, every Sunday, sa mga cell group din natin, sa mga mentoring natin, marami sa ating nakikinig. At yung napakinggan natin, kapag naunawaan mo yon, ginagawa mo siya. At ang tawag niyan, wise builder. Ayon. So dapat maunawaan natin. Halimbawa, you know Jesus Christ, but you don't understand Jesus Christ. Merong ganyan. Kilala mo lang si Kristo. Ito, malapit na. Next week ay, itong coming week is Holy Week. Kilala lang si Kristo pero hindi niya naunawaan tungkol kay Kristo. Kaya ito yung ating pag-usapan ngayon. Ang target natin sa oras na ito, maging wise builder po tayo for the rest of our lives. Maging wise builder tayo. Kasi ito yung kailangan sa panahon natin ngayon. At tandaan natin, ang isang wise builder, taglay niya si Jesus sa buhay niya. Ang isang wise builder, may tama siyang pundasyon sa buhay niya. At ang isang wise builder, nagbe-build na rin ng buhay ng iba. Okay? Ibig sabihin, kung ikaw yung tao na mayroong tamang pundasyon, nabuo ka, dati sira buhay mo. Binuo ka ngayon ng Diyos. No? Dati masasabi nating wasak ang buhay mo, sira ang buhay mo. But because of the Lord Jesus Christ, inayos niyang buhay mo. Nabuo ka muli. Dahil ang pundasyon mo, hindi pera, hindi asawa mo, hindi anak mo, hindi trabaho mo, because you lay the right foundation in your life, and that is Jesus Christ. Kaya tandaan natin mga kapatid, walang tao magtatagal sa mundong ito kapag wala siyang tamang pundasyon. At ako nakita ko wala ng tamang pundasyon kundi si Kristo lamang is the right foundation. Very clear yan sa Matthew 7:24-25. Kumbaga, aatakihin ka man ng iba't ibang klase ng pagsubok, problema, anumang mga affliction, mga hurt sa buhay, conflict of any relationship, but still you stand firm because you have the right foundation. That is why you are a wise builder. Kaya ang isang wise builder, number one, dapat makita natin ito. A wise builder, ano ba ang isang wise builder? Kasi matibay ka na, binuo ka ni Lord, kumbaga ay you're strong person. Not because of yourself, but because of Christ within you. Kaya like what I said, no, ang isang taong strong, matibay, matatag, taglay niya si Jesus Christ. Kaya a wise builder is a soul winner. So tingnan niyo po dyan mga kapatid. A wise builder is a soul winner. So ang isang tao na matalino, na nabuo ang buhay niya, ang kanyang number one na ginagawa, he is a soul winner. Very clear yan sa Proverbs 11. Tingnan po natin sa Proverbs 11 verse 30. The fruit of the righteous is a tree of life. And he who is wise wins
souls. He who is wise wins soul. So bakit tinawag na wise ang isang tao na nagdadala ng kapwa niya patungo sa Panginoon? Bakit wise ang isang soul winner? Alam niyo, nakita ko bakit siya tinawag na wise. Kasi ganito yan. Ang isang wise na tao, may pagmamahal yan sa kanyang kapwa. Sa panahon natin ngayon, maraming mga ruined life. Nasira sa bisyo, nasira sa sugal, nasira sa mga vices, nasira sa wrong relationship. Pansinin po natin mga kapatid, vices, drugs, gambling, broken relationship. Marami po ngayon ang buhay ay sira. At marami ngayon naghahanap paano mabuo buhay nila. Ang napuntahan nila mga wrong teaching, wrong doctrine, wrong religion. So mapapansin natin, nasira na buhay, lalo pang nasira. So like what I said, rampant ngayon ang mga drug addiction, rampant ngayon ang tinatawag na gambling, na kahit sa online, marami na nasira dyan sa online gambling. No? Maraming nasirang relationship dahil sa pagsusugal. Kaya rampant ang nakawan, mga bisyo. So mapapansin po natin, kaya sinabi sa Proverbs 11, he who wins souls is wise. Ibig sabihin, ang taong matalino ay nag-aabot ng mga taong nasisira na ang buhay. Kaya you are a wise person. Tawag ng Diyos sa iyo wise person. Kasi ikaw ang ginamit ng Diyos na instrumento to reach out those ruined life. Kaya dapat ninyong maunawaan ganito yan. Hindi ka matatawag na wise builder kung hindi ka bumubuo ng buhay ng may buhay na sira. Ibig sabihin, you build lives dahil sa iyong mismong buhay, nakikita, no? Ikaw ay isang taong inayos ng Diyos. Kaya mag-aayos ka rin ng buhay ng maraming tao. Now, bakit dapat tayo nagwi-win soul? Maraming tao ngayon, wala ng pag-asa ang buhay, wala ng kapayapaan. Maraming mga tao ngayon kailangan ng kagalingan. That is why dapat ninyong maintindihan, ang isang wise builder, taglay niya si Kristo sa buhay niya at hindi siya makasarili. Gusto niya ang tao may kapayapaan katulad niya, may pag-asa katulad niya, may pagbabago ang buhay katulad niya. Gusto niya ang mga tao ay magkaroon ng kagalingan katulad niya. Ibig sabihin, maraming may sakit sa isip. Maraming may mga mental problem. Maraming mga taong negative. Maiksi ang pangunawa. Kita natin yan sa kapaligiran natin. Sunod-sunod ang road rage. Maiksi ang pasensya. May mga mental problem. Matindi na ngayon, mga kapatid. That is why we need to be vigilant. Maging aggressive po tayo, maging on fire po tayo to win souls. Ang nakakagawa lang nito ang isang wise builder. Kasi pag ang buhay mo ay nabuo, ang buhay mo ay naayos, you build lives of other people. You cannot build lives. Hindi ka makabuild ng life hindi ka makabuild ng buhay ng marami kung ang buhay mo rin ay sira. Tandaan natin 'yon. Ang sirang buhay ay hindi makabuo ng sirang buhay. Pero ang isang nabuong buhay, kayang ayusin ang mga nasirang buhay. So you are a wise builder when you win souls. As you win souls, mga kapatid, ikaw ay isang tinatawag matalinong tagabuo ng buhay. Ang tawag sa iyo, matalinong bumubuo ng buhay, ng mga buhay na wasak. Di ba? Hindi siya buong buhay kapag ikaw ay nagsusugal. Kapag ikaw ay addict sa droga. Kapag ikaw ay alipin ng alak. Kapag ikaw ay may sexual addiction. May attraction ka sa babae, may attraction ka rin sa lalaki. And you desire for that.
So makikita natin, importante ngayon ang mga soul winner. Panawagan to sa lahat ng mga churches na nagtatago lang sa church. Nagtatago lang sa kantahan, sa yawan, fellowship. At karamihan churches ngayon naging religious. Maraming napapahamak everyday. Maraming namamatay na walang Diyos ang buhay. Pero maraming Kristiyano ang tahimik lamang. Kampante lamang. Kasi hindi yan mga wise builder. Kung isa kang Kristiyano pero hindi ka naman matibay at matatag ang pundasyon mo, pwede ginamit mo na lang ang denomination ka na ganito ka. That is religiosity. No? Pinagmamalaki mo kung anong denomination ka nang galing, but you don't win souls. Why? Kasi maraming Kristiyano ngayon namumuhay na katulad na rin ng sanlibutan. Kaya we don't reach people. Kaya tandaan natin, ang isang tao tinatawag ng Bible na wise man, a wise builder, kasi siya yung may pagmamahal sa mga napapahamak. Inaabot niya yung nasa kadiliman. Inaabot niya yung magulo ang kalagayan ng buhay. Tandaan natin, mga kapatid, I know sa ibang churches na aggressive, may passion din. Even sa CGS Philippines, marami dito na panumbalik sila, nabuo sila muli dahil kay Jesus Christ. At nagpapasalamat tayo sa mga taong may apoy na even in online platform, nag-aabot sila ng mga tao kahit na sila'y pinapahiya, pinagtawanan, hindi pinapansin, pero tuloy-tuloy sila na lumalaban to build the lives of other people. And that is winning souls. Kaya mapapansin natin, matatawag ka lang na wise builder because you understand the word. So mapapansin natin, sa Matthew 7:24-25, Matthew 13:23, ang mga wise builder, ginagawa nila ang sinasabi ng Biblia. Naunawaan nila eh. Kaya nagwi-win soul kasi this is a command. Go. Sabi doon, di ba? Humayo kayo. So ibig sabihin, ang mga taong matalinong nagtatatag ng buhay ng iba, ito yung mga taong ginagawa ang sinasabi ng Bible. Madaling makinig, katulad sa inyo ngayon na nandito. Marami ngayon nakikinig na for 5 years, hindi naman nag-aakay ng kaluluwa. Pansinin ninyo, marami po ang mga purpose why you listen to the Word of God. Gusto ko lumakas, gusto kong tumibay, I want to listen sa salita ng Diyos kasi may pagsubok sa buhay ko. Okay yan. Nalilito ako kaya gusto kong makinig ng Word of God. May problema ako kaya gusto kong makinig ng Word of God. It's okay. Tama po yan. Gusto kong tumibay. Tama po yan. Pero hindi tayo nananatili dyan hanggang 5 taon, 10 taon for so many years. Tumibay ka, lumakas ka, naliwanagan ka. Ikaw naman ang magpatibay ng ibang tao. Ikaw naman magpalakas ng ibang tao. Ikaw naman ang gumabay sa mga taong naligaw ng landas. Ang tawag nun, a wise builder is a soul winner. Nakuha natin mga kapatid? Pero hindi na siya healthy. 10 years ka ng Kristiyano, 20 years ka ng Kristiyano, pinapatibay ka pa din. 30 years ka ng Kristiyano, pinapatibay ka pa din. Natalo ka ng 1 taon pa lang. Nagpapatibay na ng ibang tao. At ang tawag niyan, a wise builder. So, ang isang foolish person, gusto niya palaging may matanggap lang siya, pinapatibay siya, pinapalakas siya, palagi na lang siya may pagsubok sa buhay niya, pero hindi siya nagbabahagi sa iba. Dapat yan may limitation tayo. It's about time to bless other people. Matagal na akong pinapalakas, matagal na akong pinapatibay. So, mangyayari niyan mga kapatid, kapag ganyan ang maraming Kristiyano, mabubulok tayo. No? Kasi ang purpose, kaya ka pinapatibay, kaya ka pinapalakas, para patibayin mo rin ang buhay ng ibang tao. That is why a wise builder is a soul winner. So dapat maintindihan natin to. Hindi ka wise kapag puro ka lang pakikinig. For so many years, ayaw mo na ikaw ay ginagamit.
Kaya tingnan ninyo, ang mga hindi ginagamit, maramdamin, matampuhin. Kasi hindi layunin ni Lord na binago ka, inayos buhay mo, mag-ayos ka din ng buhay ng iba. Eh mapapansin natin, ang CGS Philippines, may system siya. Na after you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, kinoconsolidate ka, pinapalo up ka, pinapatibay ka, at may certain deadline yan. At pagkatapos nun, tinitrain ka, may life class, may leadership, para gamitin ka ng Lord. At ang iba, nagmamature. Pero nagiging baby pa rin ang kaisipan mo kapag gusto mo, pinifeed ka lang. Pagkatapos dito, punta ka naman sa ibang church. Sa ibang church naman. Akala mo, that is your benefit. Hindi yan healthy. Hindi yan healthy. Parang may anak ka na hanggang ngayon, pinapakain mo pa rin. 50 years old na, 30 years old na, hindi nagko-contribute sa tahanan ninyo. At hindi healthy po yan. May certain deadline ang kabataan na after ng college nila, ang target niyan sa kultura natin, magtrabaho sila para maging blessing naman sila ngayon sa kanilang pamilya. Matulungan naman nilang parents nila. Ganon ang picture ng ating galawan, mga kapatid. Kahit sa mga nature, tinanim mo yung halaman na yan, dinidiligan mo para magbunga, para may benefit ka rin na ikaw ang nagpagal. So hindi po pwede, mga kapatid, na alagain ka for the rest of your life. Ang mga alagain ay hindi yan wise. Ang mga nagpaalaga, nagpapatibay sila, pinapatibay sila para gamitin ng Lord to reach out more souls. Wise builder yun, mga kapatid. So huwag kang pabigat sa church. Dapat you are an asset to your church, mga kapatid. That is why napaka-importante ang pagiging soul winner. Maraming napapahamak, nasisira everyday ang buhay. Naligaw ng landas, may nilapitan, ligaw din ang nilapitan. Pero ang isang wise builder, binuild ako ni Lord, magbibuild ako ng life ng marami. That's the purpose of winning souls. At dapat naintindihan natin yun. Number 2, a wise builder is a disciple maker. Tandaan natin yon. Go and make disciples. Kaya tandaan natin, ang disciple ay hindi yan pinanganak. Disciples are not born, they are made. Kaya nga intentional ang discipleship. Walang pinanganak na pag nang lumabas siya sa tiyan ng nanay niya, disciple na siya. Di ba? Kaya ginamit ni Jesus Christ, go and make disciple. Ibig sabihin, intentional ang paggawa ng discipleship. Huhubugin mo ang isang tao, and that is a wise builder. Kaya mapapansin natin, si Jesus Christ, palagi ang banggit niya, hindi Christian, but disciple. No? Sabi ng Panginoon, kung nais niyong sumunod sa akin, ang kanyang mga konteksto nakadepende sa mga disciple. Itakwil niyo ang inyong sarili at sumunod kayo sa akin. So ang isang primary task ng isang disciple, siya muna maayos. That is in Matthew 16:24-25. Tingnan po natin. Matthew 16:24-25. Pansinin niyo, mga kapatid, ang palaging kinakausap ni Christ mga disciple. Then Jesus said to His disciples, if anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. Kita niyo, mga kapatid? Then in verse 25, for whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. And that is the standard of discipleship. So ang isang disciple maker, nagpapailalim sa discipleship, mga kapatid. At ang number 1 requirement sa discipleship, deny yourself. You are willing to lose your life for the sake of the Lord Jesus Christ. Biro mo yung sarili mong pangarap, ang sarili mong landas na tatahakin, babaguhin mo yon.
At ang landas na nais ni Christ ang susundin mo. At ang pangarap ni Christ ang gagawin mo. Kapatid, that is discipleship. At kapag nakapasa ka sa discipleship, you are a disciple maker. Yan ang ayaw ng maraming mga Kristiyano pero hindi disciple. Gusto nila sumamba lang sa church, uwi ng bahay, balik pag Sunday. Gusto nila ng fellowship, ng outing, pero hindi nagagamit. At sasabihin nila, ang discipleship voluntary. Ang discipleship ay intentional. Ibig sabihin, kung nais nating matikman ang sarap ng pagsunod kay Kristo, all of us must undergo discipleship. Kasi sa discipleship, pinipelter ka dyan. No? Sa discipleship, merong correction para may direction ka. So, ang ayaw ng correction, ayaw ng discipleship. Sa discipleship, sinasaway ka, pinagsasabihan ka. Ang discipleship, binubuo ka na isang mabuting tagasunod ni Kristo. So, sa discipleship, makakapasa ka lamang if you are teachable. You are available sa anumang mga pinapagawa ng Panginoon. Kaya ang minsan may mga pastor akong kausap, sabi niya, Pastor, sa amin mahirap ang discipleship. Sabi ko, bakit? Minsan ang iba, hindi sila po pwede, may trabaho sila. May pag-aalaga sila ng anak nila. Kaya sa church namin, hindi namin magawa ang discipleship. Kasi ganito, ang iba, naubos na ang oras nila sa kanilang bahay, sa kanilang mga trabaho. Alam niyo, nakita ko kung anong sakit meron ng church. Ang number one na may sakit ang church, pastor mismo. Dahil ang pastor din, siya ang abogado ng kanyang mga miyembro. Siya mismo ang nagdidepensa sa mga miyembro niya para hindi maging committed kay Jesus Christ. Kaya ang problem actually sa discipleship, number one may problema dyan, pastor. Takot siya mag-rebuke, takot siya i-correct, takot siyang ituwid ang kanyang mga inaalagaan. Kasi baka mawala. Hindi niya alam, hindi siya nag-aalaga ng isang asset, kundi mga liability ang kanyang inaalagaan. Mga pabigat sa church, hindi sila nagagamit. Gusto lang nila ng fellowship, but ayaw nila ng discipleship. Kaya tandaan natin, sometimes the primary problem in the church is the pastor. Kasi ang pastor, siya nakikibagay, baka mawala ang mga taong ito. Baka hindi sila magpatuloy, baka mawalan ako ng taong inaalagaan. Kaya, ang nangyayari sa church, mga kapatid, ay hindi siya naging strong, hindi maging matibay. Kaya nangyayari sa mga tao, membership, ang membership, they just come and go. Membership ay walang commitment. Pero sa discipleship, there is sustainability. There is continuity. Kasi ang discipleship, willing to die for Christ. Ang isang na disciple, handang mamatayan para kay Kristo. Wala kang maririnig sa isang nahubog na disciple ng mga excuses at mga dahilan. Kaya ang church ay naging strong, mga kapatid. At ang church ay naging disciple-making church. Dapat ang mga churches natin, disciple-making church. Kasi ang disciple-making church, may kalidad ang nasa loob. Sa CGS Philippines, maraming professionals. Nag-work sila 8 hours a day. May mga nag-work sa online, may nag-work ng face-to-face. Ang iba na nagtatrabaho ng 8 hours. Iba estudyante. Pero they know how to manage their time. You know why? They know how to manage their resources. Kasi na-disciple sila eh. Sa discipleship kasi hindi po pwede ang mga excuses. At nakita nila, kaya palang gawin kahit may trabaho akong 8 oras. Kaya pala akong mag-undergo ng discipleship at magamit din ako ng Panginoon to disciple other people. Nakita niyo mga kapatid?
Maraming may mga negosyo sila, 24/7 ang kanilang negosyo, pero umuunlad, pero nagpapadisciple sila. Kasi ang discipleship, kung tingnan natin, the word disciple, binabalik sa order ang buhay mo. Kaya ang mga nagsasabi, walang akong oras sa Panginoon, wala akong oras dyan, ubos na oras ko sa asawa ko, sa anak ko. Yan ang buhay na hindi maayos. At yan ang buhay na walang utang na loob sa Diyos. Gusto niya may makuha lang siya, pero hindi siya nagpala ng ibang tao. Tandaan natin, ang mga disciple people, may malalim na kaugnayan yan sa Panginoon. Sila yung ginagawa ang seek ye first the kingdom of God. Una sa lahat ang Diyos bago pamilya. At makikita mo, nagsashine din ang kanilang buhay, pati pamilya nila. Kaya ang discipleship, hindi po pwede isang paa mo kay Lord, ang isang paa sa mundo. Hindi po pwede sa discipleship yan. At tandaan natin, nag-grow ang church na may quality. May quality na may quantity pa. Kaya hindi tama yon. Okay lang kami, kahit 30 lang kami dito, 20. Basta may quality kami. Yun ang sinasabi ko, nire-repute ko yan. Ang totoong may quality, may quantity yon. Lumalaki kayo, dumadami kayo, dahil may kalidad kayo. Ibig sabihin, ang mga tao nandyan may disiplina. Ang mga tao na dyan ay mga givers. Ang mga tao na dyan ay hindi mga takers but givers. Ang mga tao na yan ay blessing. Ang mga tao na yan nagbibigay ng time, ng effort nila sa kapwa nila. At the same time, hindi nila napabayaan ang pamilya nila, hindi nila napabayaan ang kanilang mga hanap buhay, ang negosyo nila, na balanse nila. Pero they are committed, dedicated, with continuity kay God. Hindi sila yung lulubog lilitaw. Pag disciple ka, hindi ka lulubog lilitaw. Lalapit ka lang kay Lord pag may problema. Pag everything is okay, balik ka sa mundo. Hindi ganun ang discipleship. Ang discipleship, may sustainability, may continuity yan. May problema man, pinagpala man siya, tuloy-tuloy siya sa kanyang commitment kay Lord. Hindi siya nasilaw sa salapi. Kahit na pinagpapala na siya, hindi siya tumatalikod kay Lord. Ginagamit niya yon para gamitin sa Panginoon. Ang tawag nun, disciple maker. At sino ang disciple maker? A wise builder. A wise builder is a disciple maker. You make disciples. Ibig sabihin, kaya magtatanong ka dito sa CGS Philippines, ilan na disciples mo? Maliit nga pastor more than 100 pa lang. Ang iba more than 200. Ang iba nakaabot na ng more than 400. Why? Inayos sila sa disciple making. Naging fruitful sila. Kasi ang discipleship, tandaan natin, ginagawa yan ng mga wise builder. You build the lives of people, you restore them back to order. Mga kapatid. Kaya nakikita ko sa church ng CGS Philippines, makikita mo, marami hindi na nag-excuse. Marami nagbubunga. Pero hindi nila napabayaan ang kanilang pamilya, trabaho nila, negosyo nila. Nilagay ni Lord sa order ang buhay nila. Mga kapatid. At sino gumagawa niyan? Isang wise builder na katulad mo. Kaya ang isang wise builder lamang makabuo ng disciple. If you are a foolish person, you cannot build disciple kahit isa. Sa tinakal-tagal mo ng pakikinig, kahit isa wala ka na build na disciple. Bakit? Gusto mo lang pakabig eh. Gusto ko blessing. Gusto ko pagpapala. Ayon. Tapos sasabihin mo, tinamaan ka ng pastor. Ang totoong tinamaan, pinamumuhay ang kanyang kung saan siya tinamaan. Di po ba? So, tandaan natin, ang isang wise builder, a soul winner, hindi ako papayag na hindi ko madala ang pamilya ko kay Lord. Yun ang wise builder. Maraming pamilya na hindi perfect. Sa pamilya, meron dyan na magnanakaw. Meron diyang addict. Meron diyang nagsusugal. Ikaw, nabuksan ka sa salita ng Diyos, pabayaan mo ba yung ganyang klase ng kamag-anak mo? Nakita niyo mga kapatid? A wise builder is a soul winner. A wise builder is a disciple maker.
naakay mo ang tao sa Panginoon, then hubugin mo siya to be a disciple. Kaya ang church dapat, ang lingwahe, disciple-maker church. Hindi siya fellowship church. Kasi dito, may pagsasaway, may pagkokorek, may pagre-rebuke. At nakikita po yan, mga kapatid. Bakit? There is accountability. At may mga tao na ayaw nila na sila'y pinakialaman. Ayon. Kapag hindi ka parte ng body of Christ, karang sa katawan natin, ano ba asset sa katawan natin? Anong asset nyo sa sarili nyo, mga kapatid? Pastor, ang asset ko, mata. Kasi maganda mata ko, di ba, Pastor? Ang ibang asset, ilong, matangos. Ang ibang asset nila, bibig. Pero meron sa katawan natin na hindi asset, liability. Ano yon? Libag. Di ba? Muta, tsaka, ano pa, nakakabit sa atin, di asset eh. Muta, libag, at kulangot. Hindi yan asset, tinatanggal natin. Hindi yan nagtatagal sa katawan. Ganon din, ang hindi nagtatagal sa katawan ni Kristo, mga libag. Kasi ayaw ng disciple making eh. Ikaw, ang mata mo hindi matatanggal yan. Ang ilong hindi matatanggal. Inaalagaan mo yan. Bibig mo, inaalagaan mo yan. Nagtututbrush ka. Di po ba? At ginagamit mo yan sa pag-share ng gospel. Kamay mo, asset. Ang hindi asset, nawawala sa church. Sa katawan natin, ang hindi asset, natatanggal. Like what I said. Di po ba? Makati katawan mo, marami palang libag. So tatanggalin mo yon. So the body of Christ represent also sometimes the physical body of ours. Kaya yung mga disciple maker, lalo silang naging maganda, mahusay. You become a beautiful person inside because you let God na maghubog sa buhay mo, nahubugin ka ng Lord, na mag-shape ka ng Lord. So nagsashine ka lalo. You know why? May isang wise builder na ginagamit para maayos ka. And that is a disciple maker. So a wise builder is a disciple maker. Hindi siya takot na mawala ang isang tao. Ang malaga, makorek niya, maayos niya. Ganon dapat ang mga church. Di po ba? Hindi tayo nag-aalaga ng mga liable person, liability. Itong microphone na to, asset ito, nagagamit siya. Mga lights, camera, asset yan. Mabuti nga ang gamit, ginagamit eh. Tao na lang ang hindi nagagamit. At yan yung mga ayaw mag-abot ng kaluluwa, Christian yan. Ayaw mag-disciple, Christian daw yan. Pero a wise builder is a disciple maker. Tandaan natin. Ang sarap kaya ng fulfillment sa buhay na makita mo ang mga taong yan, binago ang buhay. Ikaw ang instrumento ng Diyos. Po ba? May nakita ka ako. Tagal-tagal na tinuturo ang discipleship. Ang dami ng stock knowledge. Pero wala ni isang na disciple. At yan yung tao na yan, maraming napupuna sa church. Maraming mga napapansing negative sa church. Kasi, kumukuha lang siya ng kaalaman. Pero ang disciple-making church, tandaan natin to, pag disciple, mga kapatid, dapat maunawaan nyo, it's not about the manual. It's not about the knowledge. It's how you live. Paano ka namumuhay base sa salita ng Diyos. You live a Christ-like life. So, hindi siya sa manual. Hindi siya sa pag-aaral lang na tambak ka lang ng tambak sa utak mo ng kaalaman. At tapos sasabihin mo, alam ko na yan. Ang totoong may alam, pinamumuhay niya ang discipleship. Ginagawa niya. Like for example, simple lang. Dati tikom kamay mo, ngayon bukas na ang kamay mo. Dati hindi ka marunong sa oras, ngayon mahusay ka sa paggamit ng oras. Dati nagigising ka kung anong oras lang gusto mo magising. Ngayon maaga ka nang nagigising para may simbahay at may morning prayer ka. You put your life into order. Kasi nag-disciple ka eh. That is why ngayon, you are a wise builder to disciple other people. A wise builder is a disciple maker.
Kita niyo mga kapatid? Kaya maganda tingnan kung lahat ng mga local churches natin is a disciple-making church. Na sometimes kahit pag Sunday, hindi na niya inaalaw na siya may outing Sunday ngayon. Na kahit sa online, nananatili siya sa bahay nila. Hindi ako lalabas kasi sasamba ako kay Lord. Unahin ko muna siya. Ayun. So may disiplina ang disciple. May ayos ang buhay niya. Ang isang disciple, nasa kanya ang pagiging generous. At the same time, hindi mo na yan pwedeng akayin kahit saan. Lahat ng bagay nakaschedule na sa kanya. Mga kapatid. Kaya ang isang disciple, sabi nga doon sa binasa natin kanina sa Matthew 13, verse 23, ang isang mabuting lupa, the good soil, katulad ng isang taong nakinig ng salita at inunawa niya ito. At nang naunawaan niya ito, siya'y namumunga 100-fold, 60-fold. Ganon ang isang disciple na binago ng Diyos. Ang Kristiyano walang bunga yon. Disciple lang ang namumunga. Kaya, na-build siya as a disciple because of a wise builder. A wise builder ay isang disciple who makes disciple. Kaya ang tawag sa wise builder is a disciple maker. Kinokopya ka ng iyong follower. Ibig sabihin, you are a model if you are a disciple. So dito nyo makita ngayon, a wise builder is a disciple maker. Actually, sikreto niyan, may Kristo kasi ang puso ng wise builder. Actually, ang pinaka-core ng disciple making, si Jesus Christ, is not CGS Philippines, is not the pastor. But the core of discipleship is Jesus Christ because Jesus is the mastermind of discipleship. That is in Matthew 28:19-20. Sa Kanya namutawi ang salitang gawin ninyong alagad ng lahat ng bansa. Kaya pag hindi ka nagpapadisciple, equivalent yan na you go against Christ. Mga kapatid. Kaya tandaan po natin, dapat ma-orient tayo sa ganyan. Ang discipleship, hindi yan ginawa ng tao. Si Kristo gumawa ng discipleship. Kaya pag ayaw mo ng discipleship, parang sinasabi mo na rin, ayaw ko na kay Christ. Third, a wise builder is a leader of leaders. Dito tayo nahirapan ng iba. Ang iba dito, mataas ang tingin nila rito na mahirap yan. Alam nyo ba bakit maging leader tayo dapat after we disciple? Dapat maging leader of leaders tayo. Alam nyo bakit? A follower is a taker. Ang follower, taker yan. But a leader is a giver. Tandaan natin yon. Ang follower, receiver. But a leader, tandaan natin mga kapatid, is a matured person. No. Kaya tayo kailangan na may mga leader and we produce more leaders kasi maraming alagain. At dapat yung mga followers now aim to be a leader. Alam nyo ba pag sinabi followers, umaasa ka sa leader. Hindi ka mabubuhay na wala leader mo. Followers tawag nun. At isang followers, taker yan. Kumukuha lang siya palagi kung anong sinasabi ng leader. So a good follower is a good leader. Tandaan natin mga kapatid. Why we need more leaders today? Kulang ang mga leaders sa panahon natin ngayon. That is why we need more leaders dahil sagana ang aanihin. Kunti lang ang manggagawa. So hindi na tayo dapat burden. Dapat asset na tayo, blessing na tayo. That is why we need to produce more leaders. Anong sabi ni Christ sa Matthew 9:37-38? Then He said to His disciples, tingnan ninyo, disciples ulit, the harvest is plentiful, but the workers are few. Alam nyo ba pag sinabi workers, but the leaders are few? Ibig sabihin,
kailangan natin ng mga workers. Ito yung mga leaders natin sa cell group. Pansinin ninyo mga kapatid, we have more than 1,000. 3,000 ang inaalagaan po natin. More than 3,000. Hindi yan kayang gawin ng pastor na i-feed ang mga tao, na i-enhance ang mga tao, i-equip ang mga tao. Ang pastor, may extended arm siya, mga little pastors. That is why we produce more leaders. At ito yung mga taong tumugon sa vision. Ito yung mga tao na mga builder of leaders. You know why? Nakita nila ang lawak ng aanihin. Kukunti lang ang mga leader. Kaya kung tingnan natin, kung naintindihan natin yung journey natin, participate, involve, be part of the vision. Because you are a wise builder. Kaya ang wise builder, hindi yan makasarili. Maraming napapahamak, maraming nasisirang buhay, maraming mahihinang mga tao, maraming mga taong walang nag-guide, walang nagli-lead sa kanila. Napupunta sila sa maring katuruan. Dapat isa ako sa tumutulong sa mga churches na kung saan ako belong. Hindi ka man belong sa CGS Philippines, ang church nyo, tulungan nyo. Di po ba? At ang isang pastor, dapat nakikita niya to. Walang super pastor. Hindi mo pwedeng ikaw lahat. Ang isang matalinong pastor, nagpo-produce ng mga leaders. Hindi nagpo-produce ng mga members. Ang mga pastor kasi takot na sila'y ma-overtaken. Takot na may magaling pa sa kanila. Hindi ganon. Sa kingdom of God, mas maganda maraming magagaling sa church. Mas maganda maraming leader sa church. At ang pastor nandyan to guide, to lead, to equip people, and to produce more leaders or to produce more pastors. Kaya nakikita natin mga kapatid, and listen to this, the leaders are the head, but the followers are the tail. Gusto nyo ba manatili kayong buntot? Ang pinagpapala, yung ulo. Sabi sa Deuteronomy, kayo ay dapat ulo, hindi kayo buntot. Hindi ka palaging sunod ng sunod lang. Tapos na ang pagsusunod mo. Nasusunod mo na ang sinasabi ng leader mo, kopyahin mo leader mo, and you are willing to be a leader also, mga kapatid. So kapag lumalaki ang gawain, dapat dumadami ang leaders. May nalaman nga ako, ang liit ng attendance ng church, ang daming pastor. That is not healthy. That is not healthy. Halimbawa, ang laman ng church mo, 20. Ang pastor, 10. 10, tig-isa kayo ng miyembro. Ilang kayo? 20 kami. Ilang pastor? 20. Pastor lahat. Mga kapatid, sinasabi ko sa atin to, dahil ang lawak ng anihin, maraming mga ligaw ang landas, marami ang pumupunta sa hindi tamang katuruan, maraming mga mahina, maraming masasakitin, maraming matitisurin, kasi hindi ginagamit ng Diyos. Tingnan ninyo ang mga ginagamit ng Diyos, nagpapadisciple, nag-undergo ng leadership, pinapatibay ng Panginoon. Kasi magiging mga flock ay gagamitin sila ng Diyos para alagaan yung mga flock ng Lord, ang kawan ng Panginoon. Kaya naway makita ninyong kahalagaan sa mensaheng ito. Paano malalaman na wise builder ako? A wise builder is a winner of souls. A wise builder is a disciple maker person. A wise builder is a leader of leaders. You produce more leader. Why? Pag leader ka, talagang ipupus ka to be a mature person. Kasi hindi pwede leader na matitisurin. Mahina loob. Hindi ka pwedeng leader kung hindi ka decision-making leader. Di ba? Hindi ka pwede maging leader kung ikaw mahinang leader. That is why you undergo training. At hindi ka nag-stack ng knowledge just to gain knowledge. And after that, binubulok mo lang, hindi mo ginagamit para gamitin sa ibang tao. Mga kapatid. Kaya naway makita ninyo ngayon, tapos na ang pagiging followers. Kasi like what I said, ang followers takot sa pagiging risk taker.
Ang leader, risk taker yan. Alam nyo, naintindihan ko ngayon kung bakit ang iba ayaw maging leader. Ayaw nila ng criticism. Ayaw nila ng accusation. Ayaw nila ng pagiging risk taker. Ang leader kasi risk taker yan. Ang leader, prone yan sa mga pagpuna, pagkritik ng mga tao. Pag people pleaser ka, for the rest of your life, you are a follower. Ayaw niya magkamali. Ang leader hindi takot magkamali. Ang leader hindi takot na binabas. Si Jesus Christ is a great leader. Sinampal, dinuraan, inakusahan. Pero may pagmamahal siya sa iyo at sa akin. Kaya si Jesus Christ is the master builder. Tayo a wise builder. Kaya mo ginagawa ito because you have Christ in your life. Kaya ang bida dito sa ating pinag-usapan is the Lord Jesus Christ is the master builder in order for you to be a wise builder. Mga kapatid. Kaya nagbibuild ka ng leader of leaders, malakas ang loob mo, hindi ka takot sa mga accusation, hindi ka takot sa mga tao magpupuna sa iyo. Because of Christ lives within you. Si Kristo nabubuhay sa loob ng buhay mo. Because you are already dead to yourself. That is discipleship. Ang sino mang nais sumunod, kailangang i-deny niya ang kanyang sarili. So hindi ka na na-open. Hindi ka na nagki-care ng reputation mo. You are willing to accept any accusation, any criticism, any bashing. Why? You are already dead to yourself. Hindi mo na preserve ang sarili mo para lang may magandang impression ang tao sa iyo. May mga tao kinikare nila na sila ay may good impression sa kapwa nila. No? Pinipreserve nila ang self-image nila. Pero tandaan natin, lahat tayo may kasiraan ng buhay. Kahit anong ingat mo sa sarili mo, hindi mo alam, may tumitira din sa iyo. Maigi nang sinisiraan ka na naglilingkod ka kay Lord. Kaysa sinisiraan ka ng kapwa mo, wala ka pang ambag sa gawain ng Diyos. Di po ba? Maganda yung ikaw ay pinupuna, sinisiraan ng mga mali dahil malaki ang ambag mo sa paglilingkod sa Diyos. Binibigay mo oras mo, panahon mo, lakas mo, resources mo sa Lord. At yan ang isang wise builder. Ang focus niya is to build a leader of leaders. Because, very clear, the harvest is plentiful, but the workers are few. Kita niyo mga kapatid, kung may concern kayo, hindi kayo atras sa pagsiserve kay Lord, na hindi lang kayo you gain something, Lord, I want to be a leader also. Now, I am a disciple, inayos na ako. Gusto ko may contribution din ako sa kingdom mo, Lord. Gusto ko dalhin ang asawa ko dito, mga anak ko, magkakaroon kami ng tinatawag na Presley family. Ayun. Si Bishop Oriel, ang anak niyang piloto, si Daniel, nakita niyang kasipagan ng kanyang daddy. Hindi na siya nagpiloto. Tinulungan niya ng daddy niya sa ministry. Lahat ng anak ni Bishop Oriel, sama-sama na nagsiserve sa Lord. Mga professional yan. Architect, pilot, pero nagpagamit sila sa Panginoon. Kita niyo mga kapatid? Iba kapag ang amo mo ang Diyos. You don't aspire for material things. Dahil may pagmamahal ka sa maraming mga taong naligaw ng landas, gusto mo na ring gamitin ka. At naway sa buong pamilya natin, hindi lang puro paghahanap ng pera ang ating focus. Dapat pagbibuild ng buhay ng mga tao. Dahil God will provide everything we need, mga kapatid. Kaya naway sa umagang ito, be a wise builder. Makita sa atin ang mga katangian ng isang wise builder. Kaya sa ating pagtatapos, Jesus is the master builder of life. You are the instrument of Christ to build the lives of others for the expansion of God's kingdom. Naway ang mensaheng ito ay isang reminder sa ating lahat. May deadline tayo. Dapat nagle-level up na tayo. Hindi tayo listener, dapat mga
discipler na rin tayo. Hindi tayo disciple lang, dapat leaders na rin tayo. Isa tayo sa mga leaders. Dahil panahon ngayon, kailangan ng mga namumuno sa atin. Dahil maraming naliligaw ng landas. Before I close in prayer, damhin natin ang mga awiting ito, dadalhin sa atin ng CGS Philippines worship team. Bawat puso at bawat isip, may kapayapaan sa kanyang presensya, sa ngalan ni Jesus. Ihahayag ang ngalan ni Jesus, ang pagdinig may mapagtagumpayan, pagkat mayroong pag-asa at kalayaan sa ngalan ni Jesus. Makapangyarihan, kanyang pangalan, Diyos ang buhay. Nagpapalaya, nagliliwanag, nagliliyan. Aking ihahayag ang ngalan ni Jesus, sa bawat takot at pangangamba, sa bawat puso na walang pag-asa, sa pag-asa'y si Jesus. Makapangyarihan, kanyang pangalan, Diyos ang buhay. Nagpapalaya, nagliliwanag, nagliliyan. Makapangyarihan, kanyang pangalan, Diyos ang buhay. Nagpapalaya, nagliliwanag, nagliliyan. Sisigaw ang iyong pangalan sa bundok o lansangan, maging sa kadiliman kahit may kalaban man. Jesus, aking pamilya, ihahayag ang ngalan mo, O Jesus. Isisigaw ang iyong pangalan sa bundok o lansangan, maging sa kadiliman kahit may kalaban man. Jesus, aking pamilya, ihahayag ang ngalan mo, O Jesus.
bawat puso at bawat isip. May kapayapaan sa kanyang presensya, sa ngalan ni Jesus. Let us pray. Maraming salamat sa palaala mo sa amin, Panginoon, na kaming lahat naway mga wise builder. As a wise builder, O God, napakinabangan mo kami. Nagagamit mo kami, Panginoon. Na as a wise builder, hindi kami tagakain lang palagi. Hindi kami nakikinabang lang palagi, Panginoon. At umiiwas sa responsibilidad. Dapat contributor kami sa gawain mo. Maraming naliligaw ng landas ngayon. O God, I pray na mensaheng ito, all of us must be a wise builder who wins souls, who disciples people. At the same time, O God, all of us must be a leader of leaders. Nagpuproduce kami, Panginoon, ng mga leaders upang marami ang matulungan. Mga taong naliligaw ng landas. Na ang mga followers, O God, ay mag-aspire to be a leader. Hindi kami maging burden, bagkos magiging asset kami ng church. Nagagamit kami ng church. Hindi kami mga duwag, natatakot, na mapuna, na ma-accuse, na ma-criticize. Because we do this for the kingdom expansion of yours, O God. Dahil ito ang kalooban mo, Panginoon. I pray blessing to all your people today in the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page. Follow us on our Instagram account. And subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online. By sending stars to support our local church and take part in our LOT project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.
is God.